The Escaparate Dozen: Effective Habits of Online Sellers. Ensure quality product photos or display on your page. Keep your page updated, new products or service, design, and any new business information. Make your price competitive. Advise Escaparate immediately of changes. Reply promptly to calls, text, and email messages. Respond immediately to complaints or queries. Promote your Escaparate page by forwarding to friends using social media. Visit the Escaparate website, including your page, every day. Ask for feedback or reviews from satisfied shoppers and post them on your page. Deliver your commitment. Never stop learning. Pray and do not give up. Let us pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O aming Panginoon, ang pagsasama namin, ito ay aming nahandog sa iyo upang ikaw ay pasalamatan. Punuin mo kami ng banal na Espiritu ng mapatiling malinaw ang pagtutunguhan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Gabayan mo kami at ang aming tagapagsalita upang maging refleksyon mo ng iyong pagmamahal sa amin. Sana ay bendisyonan mo ang bawat isa na maging aktibo at makamit nawa namin ang mga layunin sa tulong mo. Taos puso kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa paggabay sa amin at pagbibigay sa amin ng lakas at proteksyon. Sa matamis na ngalan ni Jesus, dinudulog namin ang abang panalangin ito. Amen. Ayan po. Good morning po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gabay Academy. Escaparate po. Kasama ang UST Doctors. Kumusta ang kalusugan, Dengue? Ngayon po, para po sa ating opening remarks, palakpakan ang ating Miss Josie R. Natividad, ang co-founder, president, and COO of Escaparate.com, para po sa kanyang opening remarks. Good morning, ma'am. Hello po. Good morning, Jomar. Thank you. And welcome sa lahat na nandito sa ating health training. Inahandog ng Gabay Escaparate, actually Gabay Academy ang namin. So nandito tayo ulit. Actually na-cancel yung training na ito last month kasi nagkaroon ng holiday. But hindi matuloy ang training. Basta lalo-lalo na sa kalusugan. And I'd like to welcome the two doctors. Nakakatuwa kasi yung isa ay letter C ang nasa dulo, Dr. Mark. Yung isa naman ay letter K, Dr. Mark. So
iniba lang ang spelling, pero pareho silang mark. Maganda ang training natin ngayon kasi tamang-tama para sa panahon na nangyayari sa atin. Nag-uulan. Yan ba ay, yun yung mga gusto ko ring itanong mamaya, na siguro masasagot. Ito bang dengue, yung lamok na nagkukos ng dengue ay pag tag-ulan lang ba? Or kahit hindi tag-ulan? Alam nyo, importante ang dengue, hindi lang dahil sa nagkaroon na tayo ng mga ating mga sa pamilya natin na nagkaroon na ng dengue. Dalawa sa anak ko ang nagka-dengue na at ang gagaling ng mga UST doctors. Nila talaga napagaling nila ang dalawa kong anak. So halos umabot na lagyan na ng anong tawag doon, yung blood transfusion, babad na ng platelet. Ang dengue kasi ay nagdudulot talaga actually malubha talaga ito sa kalusugan natin. Hindi natin alam kung kailan tayo makakakuha nito. Kagaya niyan, sa bahay ba ay pwede kang makakuha ng dengue? Paglabas mo ba ay makakakuha ka nito? So hindi ba usong-uso sa atin nang bibili tayo ng mga off lotion o yung mga ini-spray, yun ba ay mabisa? Gusto ko rin malaman yon. Tsaka yung mga nakalagay sa mga publikong lugar na yung parang yung tuk 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 yung parang yung may ilaw siya, yung mga lamok ay namamatay sa loob. Yun ba ay mabisa? Ang sesyon na to ay ibinibigay ng Eskaparate kasi unang-una, kahit I'm sure kahit anong edad pwedeng magkaroon nito. Kaya kailangan nating malaman paano tayo mag-iingat. Ano ba yung mga simptomas na malaman na kung ikaw ay may dengue na? Kasi baka yung mga simptomas na yon ay hindi natin alam. Kagaya nung isa kong anak, hindi namin alam. Dengue na pala ang meron sa kanya. So, maraming salamat muli mga doctors ng UST, mga nag-attend ngayon. Ini-encourage ko po lahat na maging active tayo sa participation in terms of magtanong tayo, mag-share tayo. Pwede po natin gawin yon either sa chat box, open po tayo ng audio, mag-raise lang po tayo ng hand kung gusto nyo magsalita. Again, good morning and welcome to the training of Gabay Academy. Thank you, Ma'am Jo, sa inyo pong opening remarks. Ngayon naman po, lagi po namin paalala sa kada training session po. Yan po ang mga session reminders at ang pag-unmute and off po ang ating audio-video. Siyempre habang sasalita po yung ating mga speaker, tulad nga po ng sabi ni Ma'am Jo, ay maging active, gamitin ng chat box, gumamit ng emoticons, ayan, mag-raise ng hands, palakpakan at pusuan ng ating mga speakers. Ang ikatlo, ang notebook and pen. Ayan po, itala, lista ang mga importanteng gusto nating mas malaman pa. Same time, akma natin sa mga pang-araw-araw. And then ma-share po natin. Ayun naman, yung ating group chat, bago matapos ang ating training session, dyan po ay kahit na lahat na buksan ang ating mga camera para kumpleto po tayo sa ating group chat. Ikalima, yung ating feedback. Ito po yung feedback na ipinapadala po after po ng ating training session. No feedback, no certificate po. At ang ika-anim, ang ikahuli sa listahan, ng ating questions, yung concerns natin, outside naman po sa ating training sessions. Huwag mag-atubili na mag-message sa aking FB Messenger. Ayun po, para sa inyong mga karagdagang katanungan. Ito naman po, yung ating natapos, yung mga na-green, yung mga natapos po. Ayun po, yung una yung kumusta ang kalusugan, kasama natin dyan yung UST doctors, yung voice of customers, yung marketing, identifying the market. Siyempre yung sa ngayon, kumusta ang kalusugan, dengue. Ayun po. Mamaya ay makikilala na po natin ang ating mga speakers. Ito naman po,
yung mga proof ng ating mga natapos na training sessions. Ito po yung common causes of rashes. Itong May 24. Yan, kasama natin si Doc Pichi at ang speaker na si Dr. Gail po. Siyempre, yung ating masigasig na nanay, mga Skaparate members. Ito naman po yung talk ni Ms. Len de la Peña, ang Voice of Customer. At ang ikauli, yung Identifying Your Market ni Ms. Karina Rodriguez. Ayan po. Paano po ba tayo nakakadalo sa ating mga training session? Kung saan nagpo-post or nag-a-announce sa ating mga Gabay Academy. Sa mga magko-confirm po, ay gumagawa po tayo ng isa pa pong GC para naman po sa Zoom link. Ngayon po ay aking i-share ang mga Skaparate social media platforms. Unang-una po sa lahat ay ang ating Skaparate website kung saan nandiyan po, ayan po yung carousel. Nakita po niyo yung updated na promo ng Skaparate. Ayan po, buy one and get 50% off on the next item. Ayan po. So sa search bar sa taas, pwede nyo pong i-search ang mga gusto nyo pong tingnan kung available po ito. Makikita po natin yun dyan. Ito naman po ay ang ating Skaparate Facebook page kung saan may mahigit 5,000 na po ang followers. Yan, dito po makikita yung mga promo ng ating Skaparate online bayanihan. Kasunod po yung ating bago pong FB page, ang Skaparate Promos. Kung nakita po niyo yung nasa website natin kanina, dyan din po ay makikita po natin yan dahil kumbaga mas comfortable ang lahat na gumamit po ng Facebook. So kung ano po yung promo dun sa website is nandito rin. So kahit ang lahat na i-like, i-follow po ang mga nasabing FB page ng Skaparate. Ito naman po ay ating Skaparate Community Private Group kung saan may mahigit pong halos 4,000 na ang membro dito. So dito po ay nag-a-announce din po tayo ng para sa mga trainings. At the same time, kayo po, mga member namin, member ng Skaparate, ay pwede pong ipakilala ang inyong mga negosyo, produkto, or serbisyo. I-post po dito sa ating Skaparate community. Malay mo, sa may halos 4,000, may mag-comment po. Di po ba? Malaking bagay po yan. So ito naman po ay ang Skaparate Academy YouTube channel po kung saan mayroon na po tayong 84 videos uploaded. Dito po ay pwede nyo pong balikan ang mga natapos po na training session patungkol sa inyong negosyo, personality development, syempre health and wellness. So i-search lang. Syempre huwag kalimutang i-subscribe para maging updated sa mga videos po ng Skaparate Academy YouTube channel po. At ang ikauli, ang bago natin, ito po yung Skaparate Inc., Skaparate INC, ni TikTok. Ayan po. Nandito po yung mga featured product videos na ginagawa po natin. Nakashare din po ito sa ating mga FB page. Bisitahin, tignan po. Then, huwag kalimutan po muli, i-like, i-follow, subscribe, and then mag-join sa ating mga Skaparate social media platforms. Ayan po. So sa ngayon, excited na po ba ang lahat? Akin pong ibalik ang floor kay Ma'am Josie Natividad para po sa pagpapakilala ng ating mga UST doctors. Back to you, Ma'am Jo. Paki-open video. Yes. Okay, thank you. Thank you, Jomar. Thank you for the reminders at saka yung mga pinakita mong mga social media channels natin. So pinapaalala lang namin muli yung mga
pinakita ni Jomar. So para hindi po tayo nagkakaroon ng unang-una, marami pong mga, kasi mahirap po mag-backread sa mga chat groups. So kung hindi po related sa iskaparate, mga announcements, so kailangan po nating iwasan yon. And of course, wag nating kalimutan, puntahan po natin mga social media channels kasi lalong-lalo na kayo ay member na ng Iskaparate. Okay, so ngayon ay gusto ko namang ipakilala kung sino ang ating resource speaker. Ang ating pong resource speaker ay, nako, dala-dalawa ang kanyang pinag-aralan. Siya po ay isa ng nurse, ngayon ay doktor rin siya. So nakakahanga yung mga ganun. Nag-aral ka na mag-nurse, pero gusto mo pang matuto at nag-doktor ka pa. Ano kayang susunod sa pag after the doctor, being a doctor? Siya po ay nagtapos ng Doctor of Medicine from Iloilo, Doctors College of Medicine. At siya rin po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa San Pedro College. Siya po ay isang resident physician ngayon sa University of Santo Tomas, Section of Infectious Diseases. Nakapasa po siya ng specialty board in internal medicine last 2022, last year. And then nakatapos rin siya ng nursing 2009 naman. At nakapasa siya ng pagiging isang doktor last 2016. Siya rin ay isang valedictorian. Saan po ito valedictorian? Secondary studies. And then honorable mention naman sa primary. Okay, siya po ay si Dr. Mark Crister Tabares Mejia. Ang dalawa po ang kanyang pangalan. So tandaan po natin, siya po ay yung Mark na may K. Mamaya po ay meron tayong papakilala naman ng Mark na may C sa dulo. Palakpakan po natin si Dr. Mark Crister Tabares Mejia. Welcome to Gabay Academy. And thank you again, Dr. Mark, sa pagbigay po nyo ng panahon para magbigay po ng inyong experience, kaalaman tungkol sa topic na dengue. Ngayon naman ay gusto kong ipakilala ang ating favorite moderator na kasama na natin siya noon pa, last year pa. Siya naman ay, nako, dalawa rin. Ganyan rin mga degree. Nurse na siya, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Nursing at College, Manila. Okay, so iba yun doon sa sa Parañaque. So at nagtapos rin po siya ng Doctor of Medicine from Our Lady of Fatima University dito sa Valenzuela, Bulacan. Ngayon naman ay currently siya ay isang third-year resident sa Family and Community Medicine, the same hospital, University of Santo Tomas Hospital, at naging registered nurse siya noong 2010 at licensed physician noong 2018. Let us all welcome ang ating moderator, Dr. Mark Cabañero. Okay, nawala lang ang pangalan niya dito, pero kasi kakilala na namin siya, favorite namin siya, moderator, parati natin siya. Dr. Mark Cabañero, so siya po ang may mark na letter C sa dulo. Let us all welcome the two doctors and thank you again for being a part of the journey of Iskaparate para sa patuloy na pagbibigay ng kaalaman sa kalusugan ng mga ating miyembro. Okay? So, umpisahan na po natin ang session, Dr. Mark Crister and Dr. Mark Cabañero. So, bago po mag-start si Dr. Mark Crister, nais ko pong ipasalamat yung pribilehiyong ibinigay niya sa aming dalawa ng Iskaparate Community. Ngayon po, bilang isang family medicine doctor, isa to sa mga pinakamahalagang mga knowledge yung tungkol sa dengue dahil ito'y importante, common sa ating bansa. So, talagang ma-assure ko po sa inyo na very informative po yung maibibigay na kaalaman ni Dr. Mejia. Sige po, Dr. Mejia, handa na po kami makinig. So, good morning po. Good morning, Ma'am Josie. Good morning, Dr. Cabañero. So, na-view na ba, Doc? Okay na po? Yes po, Okay Doc. po, nakikita.
So ngayong umaga sa health forum natin, i-discuss natin regarding sa dengue, especially ngayon, maulan ngayon. So madaming mga tao ngayon ang nagkakasakit ng dengue. So ano nga ba ang dengue? So ang dengue ay isang sakit na galing sa mikrobyo o virus na naihahawa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes. So ang dengue ay sanhi ng isa sa 4 na mga virus na nagdadala ng sakit. At ang virus ay tumitira sa katawan ng lamok na Aedes aegypti at naisasalin ito sa mga taong nakakagat nito. So ang hindi gaanong malalang kaso ng dengue ay nagdadala ng mataas na lagnat, mga pantal at pananakit ng mga kalamnan at mga kasukasuan. Ang malalang dengue naman ay sanhi ng pagdurugo, paghihina ng presyon ng dugo at ang severe na disease ay pwede siyang ikamatay. So, paano nga ba ang paraan ng pagkalat ng dengue? So, ang dengue ay naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes. So, ang dengue, ang Aedes mosquito, kakagatin niya yung isang tao na infected na person na may dengue. Tapos, pagkatapos nun, kapag ang lamok na naman is nakagat na neto yung infected person, yung lamok na iyon ay magiging carrier na at isasalin ito doon sa mga taong walang dengue or yan naman yung mga taong hindi pa infected ng dengue. So, ang paraan ng pagkalat ng dengue. So, pagkatapos ng bawat blood meal, sila ay nangingitlog. Mainit na balat ang mga gusto nilang kagatin at mas tawag pansin din sa kanila kung gumagalaw ang biktima nila. Kaya ingat na lamang sa mga malilikot na mga bata. Usually, ito yung mga kinakagat na mga dengue. Karaniwan silang umaatake o kumakagat mula sa gilid o likod ng tao at sila ay namamahay sa madidilim na mga lugar. Ang dengue ay nakakalipad sa layong 50 to 300 metro mula sa pinangingitlugan o breeding sites nito. At mas dumarami ang lamok na Aedes tuwing tag-ulan. Tumatagal din ang kanilang buhay mula 20 hanggang 30 na araw. So mula unang kagat ng lamok ng Aedes sa taong may dalang dengue virus, mayroon tayong 2 hanggang 8 araw na incubation period. Ang incubation period ng dengue virus sa katawan ng lamok. So sa loob ng panahong ito, ang sino mang makakakagat ng lamok na Aedes na may dalang dengue virus ay hindi magkakadengue. So pagkatapos ng incubation period, mga around mga 8 hanggang 10 araw, makakahawa na ang kagat ng lamok na Aedes. So ang mga makakagat ng lamok na Aedes ay mahahawa at magkakaroon ng dengue virus. So once na yung tao or yung pasyente ay nakagat na ng dengue, buong buhay na siyang dengue virus carrier. At siya ay muling mangangagat at mangingitlog tuwing 3 araw. So ano nga ba ang mga simptomas ng dengue? So una sa lahat, isa sa mga simptomas ng dengue ang pagkakaroon ng lagnat. Usually naman po, yung lagnat ng dengue is high grade fever. Usually mga 38 degrees pataas po. Meron din silang matinding sakit ng ulo. Meron din silang pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Nakaka-experience din po sila ng pagduduwal o merong ibang tao nagsusuka. After din noon, meron din silang panghihina ng katawan. Nakaka-feel din sila ng kawalan ng ganang kumain. At meron din yung ibang pasyente, ang reklamo po nila is yung pananakit ng tiyan. So ano-ano nga ba ang simptomas ng dengue? Isa din dito sa mga simptomas ng dengue ay ang pagdurugo,
Kasama dito ang pagdurugo ng ilong at gilagid. At meron din silang pamamantal na maaaring magpakita pagkaraan ng ilang araw na pagkakaroon ng lagnat. So, meron tayo kasing iba't ibang criteria para ma-distinguish natin ang dengue. Meron tayong probable dengue, may warning signs tayo ng dengue, at saka may severe dengue po tayo. So, ano po yung probable dengue? Ito po yung probable dengue. For example po, yung mga taong naninirahan o nagbakasyon sa dengue endemic area or yung madaming kaso ng dengue, pagkatapos po ng exposure po, meron po siyang na-experience na fever at meron po siyang dalawa sa mga iba't ibang simptomas katulad ng pagsusuka, may rashes, may sakit ng mga kasukasuan, meron din po siyang leukopenia. Leukopenia, ito po yung nakikita sa laboratorio po or yung sa CBC na mababa po yung WBC count. Ito po ay pwede nating matawag na probable dengue. Pag ang warning signs naman, ito po yung mga pasyente na positive po tayo sa dengue na dengue test at meron din po silang abdominal pain or yung usually yung ano nila is yung pananakit ng sikmura. Meron din silang paulit-ulit na pagsusuka. Meron na din dito sa warning signs, meron na din silang pagdurugo sa ilong or yung tinatawag namin na epistaxis. Meron na din silang restlessness or yung iba meron din na kawalang ganang kumain. So matatawag natin dito dengue with warning signs. Ang criteria naman po ng severe dengue, ito po yung mga pasyente na nag-positive sa dengue na kung saan meron silang tinatawag namin na shock. Ito yung shock, ito yung mababa po yung blood pressure ng isang tao. Meron din po silang yung iba, meron silang severe bleeding. Yung iba, nagtatae ng itim. Meron din silang pagdurugo ng ilong, pagdurugo ng mga gilagid. At kapag nakita na po sila ng mga doktor, nakikita po sa mga findings ng mga doktor na ang liver function po ng pasyente na may dengue ay umaabot po sa sobra 1,000. At saka yung iba po ng mga pasyente is yung wala na po silang, yung consciousness po nila is hindi na po ganun na, yung parang wala na po silang, ano tawag nito, yung impaired na po yung consciousness nila. Yung hindi na po sila. Yung iba naman kasi, yung iba yung parang weak na sila, hindi na sila nagre-respond ng mabuti. Yun po yung pinaka-delikadong phase ng dengue po. So ano po ang dapat gawin kung may nararamdamang sintomas ng dengue? So number 1, seek early consultation or magpakonsulta agad sa pinakamalapit na ospital o health center sa inyong lugar upang masuri ng doktor at mabigyan ng karampatang lunas at nararamdaman. So kapag mayroong na tayong nararamdaman or yung mga anak po natin, meron na po silang nararamdaman na paglagnat, merong pagsusuka, merong pagsakit ng tiyan, merong sakit ng ulo at kasukasuan, at meron din yung mga nabibigyan ng mga paracetamol na hindi naman bumababa yung lagnat nila, mas maigi po na dalahin na po yung mga anak natin sa pinakamalapit na ospital o health center. So, ang pagsusuri sa mga pasyente ay ginagamitan ng dengue NS1 o rapid diagnostic test. Ito ay pagsusuri na ginagamit upang malaman kung mayroong virus sa dugo ng pasyente. So, meron din po kasi tayong etong NS1 po kasi dito po natin malalaman if ang pasyente po natin ay infected ngayon ng dengue or may previous silang infection ng dengue. So, dito po natin madidistinguish
if ang pasyente natin is meron talagang dengue na na sakit. So, ano ang gamot sa sakit na dengue? So, wala pang gamot sa sakit na dengue fever. Binibigyan lamang lunas ang mga sintomas na nararamdaman ng mga pasyente tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, kalamnan at ulo. Sapat na pangangalaga upang mapanatili ang iyong tubig sa katawan upang maiwasan ang dehydration. So, meron kasi tayong yung mga ibang tao kasi akala po nila meron poong gamot sa dengue. Usually po kasi ang dengue fever po is ano lang po tayo, symptomatic treatment yung tinatawag po namin. Kung ano lang po yung sintomas ng pasyente, tulad ng kung merong lagnat, bibigyan po natin sila ng paracetamol para malunasan po yung lagnat nila. Pag masakit po yung katawan, pain reliever, masakit yung ulo, pwede na bibigyan natin sila ng paracetamol para mawala po yung sakit ng ulo. May yung cases po ng usually ng severe dengue, ito po ang iba nito, yung masyadong mababa na ang platelet. Pag masyadong mababa na ang platelet, usually yung cut-off namin ng platelet is less than 50. At the same time, pag meron na po tayong mga signs and symptoms ng bleeding, for example, may bleeding or pagdudugo sa ilong, pagdudugo sa gilagid, pagdudugo sa loob ng tiyan, dito po kami nagbibigay ng mga transfusion na po sa mga pasyente. So hindi po kami nagbibigay ng transfusion sa mga masyadong mababa po yung platelet count na wala namang simptomas ng bleeding or pagdurugo. Kasi ang platelet count kasi usually bumababa po siya after na po na mag-lyse or mawala na po yung lagnat po ng isang pasyente na may dengue. So pag after ilang araw na naglalagnat yung pasyente, pag nawala na po yung lagnat, doon na po yung bababa po yung platelet count ng isang pasyente. So mas ano yun po, ito po yung tinatawag namin na delikadong stage ng dengue fever. Kung saan wala na yung lagnat, doon na po yung platelet count, doon na po natin kailangan maging mas concerned tayo sa mangyayari katulad ng pag-bleeding, bleeding sa tiyan, bleeding sa gilagid, sa ilong. So doon po na kami binabantayan na po namin yung pasyente. So paano maiwasan ang pagkakaroon ng dengue? So paraan para maiwasan ang dengue. So number 1, search and destroy mosquito breeding site. So alisin, itapon o ayusin ang anumang bagay na pinag-iipunan ng tubig gaya ng lata, bote, timba, lumang gulong, baradong alulod at mga halaman na tinitirahan at maaaring pangingitlugan ng mga lamok. So usually kasi yung bahay ng dengue, mas gusto kasi nila doon may mga area na may tubig. Katulad nga yung nasabi ko sa mga bote, sa mga timba, sa mga gulong or sa mga alulod. Ang iba niyan, wala namang mga timba, wala naman silang mga tubig na naka-imbak sa loob ng bahay. Pero yung mga tanim kasi nila, yun yung source ng bahay ng itlog or bahay ng lamok na may dengue. So, kailangan nating alisin o linisin ang mga bagay o lugar na maaring pamumugaran ng mga lamok ng dengue. Yun nga yung nasabi natin, yung mga bote, mga alulod sa bahay, yung mga gulong, yung mga usually yung meron din sa loob ng bahay natin yung yung mga lagayan ng mga bulaklak natin, isa din yun sa mga gustong pamahayan ng mga lamok na may dengue. So, another one is yung community participation. So, search and destroy activities in the community.
So hindi lang po tayo sa bahay kailangan maglinis or ah, maglinis or alisin yung mga bahay na pamumugaran po ng mga lamok na may dengue. Kailangan din po natin na bilang isang komunidad, kailangan natin magtulong-tulong. Hindi lang po sa ating sariling bahay, kundi pati na rin po sa mga ah, kapitbahay or sa ating community. Kasi for example, hindi naman malinis naman yung bahay natin. Wala naman tayong mga nakaimbak na tubig. Pero meron pala sa kabilang bahay, yung mga merong ah, na mga tubig sa mga timba or sa mga gulong. So kailangan nating active na participation sa community na kailangan natin ma-destroy at sirain yung mga bahay na pinamumugaran ng dengue. So, isa sa mga programa ng Department of Health, yung Action Barangay kontra Dengue. So, ito yung community participation ah, ah, na ang objective ng komunidad is hanapin at linisin ang maaaring pamugaran ng lamok araw-araw, magpatingin sa health center kung may lagnat na nararamdaman ng 2 araw at gawing dengue free ang barangay. Another one is yung secure self-protection. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok. Magpahid ng insect repellent, magsuot ng pantalon at damit na may mahahabang manggas, gumamit ng kulambo o insecticide-treated bed net sa pagtulog. So, isa dito yung use an effective repellent. Meron din dito na yung ina-advertise sa mga television natin, yung mga off repellent lotion. Isa din to sa mga epektibo na nakaka-prevent na magka-dengue po or kagatin po tayo ng mga lamok. So stay indoors during peak biting hours. Usually po yung dengue is kumakagat sila around 6:00 ng umaga hanggang 8:00 ng umaga at sa hapon naman po is 4:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon. So, ito po yung oras na kailangan nating tandaan na kung saan aktibo po yung mga lamok sa pangangagat o ito po yung oras na nagpapasalin-salin po sila na nakaka-infect po sila ng dengue. So, keep mosquitoes outside. So, yung iba, pwede po tayong gumamit ng mga window screen sa ating mga bahay o pwede din tayong gumamit pag tayo ay natutulog, usually yung mga mosquito net. And make your aroma less appealing. Meaning nito, kailangan tayong maligo araw-araw, kailangan tayong maging less sweaty or yung pawis. Kailangan nating maligo tayo araw-araw, pwede umaga or gabi kasi yun nga yung nasabi ko, mas gusto niya ng dengue yung katawan. So, isa din dito yung mga pagkabit ng long-lasting insecticide-treated net sa mga bintana ng mga pampublikong paraan. Ito yung isa sa mga programa ng Department of Health na kung saan yung treated net or yung mga screen meron kasi silang nilalagay na insecticide para hindi mahawa or hindi makapasok yung dengue sa loob ng pampublikong paraan sa mga paaralan po natin kasi isipin din po natin hindi lang po sa bahay nakukuha yung dengue, pwede din po natin makuha sa mga pampublikong lugar, especially sa mga paaralan kung saan madaming mga bagay na kung saan pwedeng pamahayan ng lamok o ng dengue sa ating paaralan. So, pagbibigay ng long-lasting insecticide-treated net sa mga local government unit para sa dengue prevention campaign sa mga pampublikong paraan. Then,
kailangan din po natin na suportahan yung fogging or spraying to prevent impending outbreak. So maaaring magsagawa ng fogging or spraying sa mga komunidad kung may banta ng dengue o outbreak o may mga kaso ng dengue at naitala sa mga lugar. So usually kapag meron tayong sa isang komunidad kasi, pag madami na yung kaso ng dengue, pinapasa po kasi ito yung mga datos sa ating health Department of Health. So pag ang kaso ng dengue na naitala sa isang lugar is madami na, so nagsasagawa po ang gobyerno natin ng fogging or spraying sa komunidad para lamang po mamatay po yung mga pinamumugaran ng dengue or ng mga lamok na pwede nilang pamahayan at pwede maging breeding sites nila or magiging area na pwede nilang pangitlugan. So, isa din po sa mga kailangan nating tandaan is yung kailangan nating mag-hydrate or uminom ng tubig araw-araw para maiwasan po natin yung sakit ng dengue. So, sama-sama nating puksain ang dengue. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat po, Doc Mejia, sa very informative na mga impormasyon tungkol po sa dengue. So, Doc Mejia, may I ask po, Doc, better siguro, Doc, kung makapag-shed light tayo. Ano po, Doc, yung masasabi niyo, Doc, sa yung sa iba't ibang phase ng dengue? Dahil nabanggit niyo nga po kanina, Doc, kapag nawalan ng lagnat, parang ito yung pinaka-critical na bahagi. Maaari niyo po ba sa amin, Doc, na ma-isalaysay, Doc, kung ano yung mga phase na ito ng dengue kapag nagkasakit isa? Usually po yung 'di ba meron po tayong iba't ibang phase ng dengue, yung probable. Yung una po kasi yung probable, yung meron tayong mga lagnat, may mga sintomas tayo, pagsusuka, pananakit ng mga kasukasuan, pananakit ng ulo, yun po yung probable cases. Yung dengue with warning signs, ito po yung mga positive po tayo sa dengue test po. At the same time, meron po tayong mga sintomas na pananakit ng tiyan, usually sa mga epigastric or ang common na reklamo ng mga pasyente na may dengue is yung sumasakit yung sikmura nila. So usually kapag positive na tayo at saka may warning signs na tayo ng dengue, kailangan na natin pumunta sa ospital at magpa-admit. Kasi meron po kasi mga cases na pag ganun po, yung after po kasi nang nawawala po yung lagnat, dun po lumalabas na yung mga pantal-pantal sa ating mga balat, bumababa na po yung platelet count natin. Usually, dun po yung pinaka-critical part po ng dengue, which is na yung iba nag-start na silang dumudugo yung ilong, dumudugo po yung gilagid. Yung iba naman po, yung sobrang severe na po, nagbabawas na po sila ng itim or ibig sabihin po yun, dumudugo na po sa loob ng area or sa loob ng tiyan po natin. Maraming salamat po, Doc. Saka kadalasan na po sa aming mga doktor po, importante po sa amin, mga mahal naming audience, yung inaabangan po kailan po nag-umpisa yung araw na nagkaroon ng lagnat. Kasi binibilang po namin. Usually po, meron tayong tinatawag na febrile phase, yung mga first 2 days po, kung tama po ako, doctor. And then yung pinaka binabantayan po, kagaya po na nabanggit niyo, Dr. Mejia, is yung from 3rd day to 8th day, yung critical phase na minsan umaabot po ng 24 to 78 hours po na parang biglang mawawala yung lagnat. So dito nangyayari yung mga nagiging 50-50 critical po yung mga pasyente natin. So maganda po sa mga ganitong pagkakataon, huwag pong magsawalang bahala pag biglang yung mataas na paglalagnat-lagnat, mga 40, 39, biglang nawala, naka-recover. So ito po yung kailangan na parang mabantayan kasi dito po nangyayari yung mga critical na mga sitwasyon sa pasyente.
So kagaya po na nabanggit ni Doc Mejia, yung mga biglang pagdurugo, biglang labis na sakit ng tiyan, ito po yung aabangan kapag biglang nawala yung lagnat o yung parang biglang umayos yung pasyente mula sa parang na kondisyon. Tapos, Doc, pwede niyo po ba sa amin ipaliwanag, Doc, yung mga home remedies na pwedeng magawa? Kasi kung sa pagkakatanda ko po, Doc, di ba, parang dehydration sa kayong parang pagkawala ng labis-labis na tubig yung isa sa mga nagkukos bakit bumabagsak yung kalagayan ng pasyente. Oo. Usually kasi sa dengue kasi isa sa mga problema kasi natin is yung dehydration. Kapag ano naman na kasi, kapag tawag dito, yung pasyente naman na okay, kailangan talaga masweruhan, no? Kapag yung mga pasyente natin is able naman na uminom ng tubig, no? Kailangan na magstay hydrated sila, so uminom sila parati madaming tubig kasi nga yung sabi ko walang gamot sa dengue, no? Walang ano lang tayo sa kanila, symptoms or symptomatic treatment yung tinatawag natin. So kung kapag may mga sakit ng ulo, paracetamol, may lagnat, binibigyan lang natin sila ng paracetamol. Kapag yung mga pasyente para maiwasan po natin yung dehydration, kung kaya naman po nilang uminom ng tubig, no? Usually ano naman yan napapalitan naman na po yan yung kapag uminom tayo ng madaming tubig talaga. So hindi naman talaga kailangan na pag nagka-dengue, no? Hindi naman talaga kailangan na pag nagka-dengue, lalagyan agad-agad ng dextrose. So kung kaya lang naman ng pasyente para ma-prevent yung dehydration, uminom ng tubig. So, importante talaga yung pag- Ayan, si Ma'am Natividad, merong nagtataas na kamay. May tanong nga ata si Ma'am Josie. Ay, Sige po, Doc, Ma'am Josie. gusto ko lang tanungin, parang natatandaan ko nagkaroon ng vaccine sa dengue years ago. Kamusta na po yon? I think, Doc, yung sa Dengbak siya tayo parang naging ang concern na ito, Doc. Dengbaksia, Opo. oo. So ano po ang gusto ko pong malaman. Of course, yung iba dito no na gusto rin nilang malaman, lalo na naumpisahan ata yon sa mga estudyante. So not for anything else. It's actually gusto ko lang malaman baka meron na tayong vaccine kagaya para sa COVID. Yung ano kasi, syempre naririnig natin yung yung vaccine previously na meant ng uh, ng Department of Health, no? Meron kasi silang yun nga yung Dengvax siya na vaccine na pinopromote nila previously. So parang merong yung ano naman, yung dengue vaccination, recommended siya doon sa mga edad na mga 9 years old, 9 years old pataas na may previously infected na dengue. So, yung ang iba kasi naniniwala yung syempre yung sa mga news na na madaming side effects daw. Katulad din sa COVID na vaccine initially pinopromote tapos parang madaming nag-submit for vaccination pero yung sa news, yung iba dahil daw sa vaccine, no? Na dahil daw sa vaccine, dahil nagka-cause ng yung iba merong lumalabas yung sakit. So yung sa vaccine naman din kasi actually ano naman siya, effective yung cases. Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin, ito ay maganda para sa mga 9 years old na and pataas na nagkaroon na ng dengue. Okay. Oo. So, yun baka yun lang information na yun ang nawala sa pag well, ano ko lang. So, at least alam ko na so, Doc, pwede ibang magpa-vaccine kunyari dalawang anak na nagkaroon na ng dengue kasi nagkaroon na ng dengue tapos ilang taon na sila ngayon
So, yun, mga ganun pwede. Kung meron pang ganun na vaccine. Yes po. Okay. Sige. Salamat. Pero naging controversial din to yung tungkol sa dengue vaccine. Sa palagay ko, parang na politicize din kasi yung mga panahon na yun, yung tungkol sa issue, kaya uminit. Pero yun po, dumako naman po tayo. May tanong lang po si Ma'am Carol Ongsho. Nagtataka lang po si Ma'am Carol Ongsho, yung anak daw niya po, ah, almost 1 week na po siya nagpabalik-balik sa hospital para ma-monitor po yung kanyang kalagayan. Ang pinataka niya, bakit hindi na-confine yung anak niya despite mga results ng dengue, saka 108 yung kanyang platelets. I think, Doctor, gusto malaman ni Ma'am Carol siguro yung ano ba yung ating criteria, Doc, para masabing admissible or pwedeng iuwi sa bahay pa-monitoring lamang yung isang pasyente. Usually kasi yung mga ina-admit natin ng mga pasyente na merong dengue or diagnosed na dengue, ang sabi ko nga kanina, kapag yung ang ina-admit natin is, for example, yung paulit-ulit na pagsusuka, no? Yung case 100 108 yung platelet niya, hindi pa rin nako-confine pero may result pong positive. So, pag positive po tayo, tapos medyo mataas naman po yung platelet natin, yung iba kasi ina-advise po namin na everyday magpa-check po ng platelet count or magpakuha. So ang iba, ina-advise namin na once na meron na silang simptomas na pagdurugo, no, doon na natin tayo, or yung iba na persistently nagsusuka talaga, no, yun na natin na ina-admit natin yung pasyente na may dengue. Kasi naman po yung platelet count natin kapag bumababa sa dengue cases, kasi kapag bumababa po yung platelet count natin, ano lang po kasi talaga tayo, hydrate lang po talaga tayo. Kasi usually yung platelet count natin nagre-recover naman po kasi yan sila, no? Kapag pag nagsa-start na po tayo na nag-hydrate po, na tumataas na yung platelet count nila, no? Persistently, tataas na talaga yan. Basta lang po, tandaan lang po natin is maging aware po tayo yung yung severe cases na usually yun yung ina-advise namin na ipa-admit talaga yung pasyente may dengue. Susugan ko lang po, Ma'am Carol, yung nabanggit ni Dr. Mejia. Siyempre po, isa po sa mga criteria na binabantayan ng doktor is dapat kung kailangan ba o pwedeng iuwi yung pasyente, yung pagiging stable po ng mga vital signs. Ano po ba ito? Halimbawa, yung BP po, hindi po bumabagsak. Ganyan po. Hindi naman, tapos yung inyong pasyente po ay hindi po labis-labis na ano, natotolerate pa yung pag-inom at pagkain. Ito po kasi yung mga vital na importanteng bagay na madetermine ng doktor kung kailangan, kung pwedeng iuwi, i-manage sa bahay, supportive management, or kailangan na bang i-monitor sa hospital. Tapos yun po yung nabanggit ni Dr. Mejia kanina na yung mga warning signs, yun po, kung presente po yung mga bagay nito, yun po yung mga kailangan malaman ng doktor para po makapag-judge po kami kung kailangan pong i-admit po sa hospital yung ating pasyente. Hopefully po, sana po nakatulong po itong pagkaklaro po namin ni Dr. Mia. Tapos po, Doc, dumako tayo, may isang tanong naman dito sa ating chat box. Nabanggit po na ni Ma'am Luz Bata na yung kanyang anak daw ay na-confine dahil sa dengue. Gusto lang niya po iklaro, Doc, yung with regards dun sa yung pagiging lifetime carrier po, Doctor, ng dengue virus. Gusto lang niya ipaklaro yung nabanggit nyo kanina. Yun nga yung sabi ko na once po tayo na-infect ng dengue, no, hanggang sa pagtanda po natin, no, meron po talaga tayong madedetect talaga. Kasi sa katawan natin, yung
Yung dengue NS1 kasi, nade-detect niya yung previous na infection, no? Meaning yan, yung chine-check namin yung IgG ang tawag namin diyan. So meaning kapag positive tayo sa IgG, meaning to say po noon ma'am, previously infected na po tayo ng dengue. Kahit na ilang beses po tayong magpa-test po ng dengue NS1, magpa-positive at magpa-positive pa din po tayo pag ah, na-infect po tayo ng dengue nung nakaraan, no? Or your previously kapag nung mga bata pa tayo na-infect tayo ng dengue, hanggang po lifetime na po yan, magpa-positive po yung IgG natin, no? Yung IgM kasi, no, dalawa kasi yan siya ma-detect ng dengue NS1, IgG at saka IgM. Ang IgM naman po, dito po natin malalaman kapag ang yung present na patient po natin is infected talaga ngayon mismo ng dengue. Yun siya yung parang difference ng IgG. Meaning to say niyan, yung lifetime carrier, IgG positive yan siya. Meron na siyang mga antibodies sa loob ng ating katawan. Magpa-positive at magpa-positive hanggang lifetime na po yan siya. No, yun po. So po yung nakatulong, Ma'am Bata, yung explanation po. Doc, please kindly comment po, Doc. Kasi di ba noon, nauso Doc yung paggamit ng mga herbal, yung kung pamilya kayo sa tawa-tawa, sabi daw noon nakakataas na ng platelet. Please kindly comment po, Doctor, regarding this topic, Doc, tungkol sa So, tawa-tawa. actually nakaranas din ako niyan nung nagdengue ako. Pinainom ako ng mama ko ng actually hindi lang yung tawa-tawa. Ano pa yun, yung dahon ng papaya na sobrang pait, no? So usually parang wala man siya kasing medical study talaga na meron talaga siyang effect sa meron talaga siyang effect na makakapagpataas ng platelet count, no? Kasi kapag umiinom tayo, fluid din 'yun. So ano lang din 'yun, mare-replace lang din 'yun yung fluid losses natin pag nagde-dengue tayo. So same lang din siya sa tubig is compared sa tubig at saka sa yung sa mga tawa-tawa at saka sa mga kung ano pa yung mga dahon-dahon diyan. Same lang din yan siya na fluids, no? Pang-replace lang doon sa nawala sa ating katawan, no? Meron din kasing wala din siya kasing scientific basis, no? Na meron talaga siyang effect sa ating platelet count. Meron diyan kasi iba nagkaka-acute kidney injury, no, dahil sa mga herbal na pinapainom sa mga pasyente natin. No? So kung kaya lang naman na uminom ng tubig, mas maigi po na tubig na lang po ang ipainom natin kaysa sa mga herbal, yung mga tawa-tawa, dahon-dahon, yun po. So kung baga, Doc, no, wala pa siyang sapat na studies para mag-point out talaga na ito'y proven effective talaga sa pag-improve ng platelet ng pasyente. Doc, how about Doc sa Orisol po, Doctor? Ano po, Doc, yung kadalasang sinasuggest niyo sa ating patient? Halimbawa, kung medyo lang pambili, parang mga yung parang homemade na Orisol, Doc. Paano natin to pinapayo sa ating po, Doc? Usually yung Orisol kasi, yung iba, ah, Orisol, dextrose, parang salt solution lang din yung siya. So, yung iba, homemade na lang, no? Yung iba, ina-advise namin salt and water. Yan siya. Parang replacement lang din. Yung dextrose kasi, akala kasi nila nakakagaling yung dextrose. So, ang dextrose kasi, ano lang din yan tubig at asin. No? So, may ano lang din yan siya, component ng tubig at asin. So, yung home remedies, pwede natin gamitin sa bahay, Orisol, lagyan yung tubig, lagyan ng yung salt solution, no? Para yun yung inumin. No, yung iba naman kasi ang sabi namin kung ayaw ng mga bata na uminom ng tubig, kung gusto nila yung mga Gatorade, pwede naman po nating ipainom yung mga Pocari Sweat, no, na binebenta diyan. So pwede naman din natin as replacement lang din yan kasi
isipin natin kapag nade-dehydrate kasi tayo, yung mga asin kasi natin sa katawan or yung mga electrolytes natin sa katawan bumababa din. So kailangan din natin i-replace yun siya, no? I-replace yun siya. So, at the end, yung talagang pa rin po mga mahal naming audience sa dengue is yung ma-maintain yung yung tamang hydration sa katawan para hindi po bumagsak rin yung mga blood pressure o yung systemic volume natin. Ito po Doc, karagdagang tanong kay Ma'am Carol Ongso, yung kaninang may patient na anak na hindi mo na pinakonfine yung kanyang anak despite na 108 yung platelet. However, Doc, pagbalik daw sa hospital, nataranta daw yung mga doktor na makitang 18 na lang yung platelet ng anak nila doon sa serial siguro. So ano po ba Doc yung mga parang cut-off natin para masabing nasa critical period, critical level na po yung platelet ng ating pasyente kung dengue po yung pinag-uusapan, Doc. Usually talaga yung sinasabi ko kapag bumaba yung platelet count na bumaba na siya ng 20 sa amin yung cut-off namin na yung cut-off kasi namin is less than 20 at associated siya ng pagdurugo at unstable po yung vital signs, no? For example, masyadong mababa na po yung blood pressure ng isang pasyente na hindi siya nagre-respond sa fluid resuscitation or yung pagbibigay ng swero kasi minsan kapag baka siguro nung pinabalik po kayo sa ospital, napansin po siguro na mababa yung blood pressure tapos hindi po nagre-respond po sa hydration or sa fluid resuscitation. Mas kailangan natin maging kailangan talaga namin na tawag na ito maging aggressive, no? Kasi yun yung binabantayan natin, yung tinatawag na dengue shock syndrome, no? Yung mga rason. Kapag masyadong yung iba kasi meron kasi akong may mga pasyente kasi kami previously na less than 20, meron na less than 10, no? Na wala namang signs of hemorrhage or yung mga pagdurugo, no? Wala kaming binibigay na mga transfusion kasi usually nagre-recover lang talaga yung platelet count ng isang tao, no? Basta wala lang silang associated na hemorrhage, no? Or yung mga pagdurugo na sinasabi ko. Tapos Doc, maliban po dun sa mga nabanggit natin, may mga may papayo po ba kayo Doc na mga parang mga pagkain o mga supplements po, doctor, para katulong na makarecover na mabilis yung katawan after ng viral effect ng dengue po, doctor? Usually naman sa yung mga binibigay lang naman usually kapag sa mga bata, binibigay natin number one, fluid replacement. Pangalawa, yung mga multivitamins with zinc. Usually yan yung mga binibigay natin, no? Yan siya yung mga makakapag-boost ng immune system ng mga pasyente po, no? Na para yung function ng katawan at saka yung immune system tutulong po sa ating katawan para tataas po yung resistensya. So, importante pa rin yung sa marahil kung tamaan man tayo, hindi ganun din katindi yung epekto ng tama nung dengue sa atin. So, tapos po, may nabanggit po dito si Ma'am Josie Natividad. Tanong niya, can the platelet count go down within hours from consultation? Kagaya po nung nangyari dun sa anak ni Ma'am Carol, yung previous na case na mababa masyado yung platelet, no, umabot na 18. So mabilis ba daw bumaba yung platelet count? Let's say kapag tinamaan ka ng dengue, mga ilang oras kaya bago bumaba ng significant yung platelet. Usually kapag masyadong mababa na yung platelet count, pinaparepeat po namin yung Doc, yung audio.
Dr. Mark, yung Hello? audio. Hello? Thank you. Ah, ah. Ayan, Apo, okay. apo. Okay. Kapag ano naman po, kapag masyadong mababa na po yung platelet count, no? For example, mga less than 20, no? Usually, mas binabantayan namin or pinapaulit po namin yung CBC at saka platelet count at least 4 to 6 hours, no? Kasi binabantayan natin na kapag once na pabagsak kasi yung platelet natin, babagsak at babagsak, dire-diretso kasi talaga yan siya. So, usually minomonitor talaga namin within 4 to 6 hours, maximum of 6 hours, no? Yung iba naman may mga cases din po na chine-check namin ng twice a day or every 12 hours. Pero if napapansin namin na masyadong mababa na po talaga yung platelet count, at the same time may mga simptomas na po ng bleeding, usually within every 4 hours or every 6 hours, pinapaulit po namin para mas ma-check po namin kung kailangan na ba kaming mag-transfuse ng mga platelet, ng mga dugo, no? Yun po yung time frame po na tinitignan po namin. Within 4 to 6 hours, inuulit at inuulit po namin. Yung minsan nga kasi yung mga ibang pasyente or ibang nanay nagrereklamo na bakit paulit-ulit, paulit-ulit. Kasi nga kailangan namin malaman kung ano na po yung level ng platelet count natin para mas maiwasan natin yung persistent na pag bleeding, no? Yun lang po. Maraming salamat, Doc. Sa kung tama po ako, Doc, no, depende rin po, may iba't ibang strain kasi ng dengue virus. Depende rin po sa strain ng dengue virus kung gaano katindi yung cause niya sa pag-rupture ng mga platelet sa katawan ng patient, kung tama po ako. Yes po, yes po. Okay. So, Doc, with regards sa mga dengue virus, ayan, nabanggit na rin natin yung mga strain. Sinasabi kasi, Doc, diba, na kapag nagkaroon na ng dengue previously, tapos kapag tinamaan ka ng dengue, mas matindi. So, ano ba yung katotohanan may kaugnayan dito para maipaliwanag natin sa magbigay ng kalinawan po sa ating audience yung tungkol sa bagay na ito. Kasi yung sinasabi minsan ng iba, nagkasakit ka ng dengue, kapag tinamaan ka ulit next time, mas matindi daw kumpara doon sa previous one. Hindi. Ano lang yan siya, yung parang ano yan? Parang ano lang yan, fallacy ng mga iba, no? Kasi yung ano kasi, meron na kasi tayong antibody sa dengue. So, same lang pa din yung phase na pinagdadaanan ng mga pasyente, no? Meron tayong ibang pasyente, may mga cases din kasi na previously ika-third time na nagka-dengue, no? Hindi naman sila nagbe-bleeding, wala namang impaired yung pagdaanan nila previously ng mga simptomas yung nararamdaman, no? Wala pang ano talaga na kapag nagka-dengue ka noon plus nagkaka-dengue ka ngayon, no? Walang yung tawag na sinasabi nilang severe na mga cases. Same lang pa din siya. No? Kung ano yung mga simptomas previously, same lang pa din yung mga simptomas. Thank you po, Doctor, sa paglilinaw. Hopefully, yung mga misconceptions na ito na, well, kadalasan na i-encounter din natin sa yung ano, yung tungkol sa fogging. Kung tama po ako, Doc, 'di ba, ang specific ito is iniiwasan din, Doc, yung ano, yung parang indiscriminate na fogging, Doc, 'di ba? Sa ano. Baka para matulungan sa ating audience ano kaya yung parang rationality behind ng DOH, bakit kailangan iwasan yung mga indiscriminate fogging ng ano ng community kapag hindi naman endemic o hindi naman mataas ang kaso ng dengue. Ano kasi, yung indiscriminate na fumigation kasi hindi siya effective, no? Hindi siya effective na method para mapatay yung dengue,
or yung mga areas na yung area na pinamamahayan ng lamok, no? Sige po. Oo. Usually ah yung fogging kasi, yung nasabi ko nga kanina, kapag sa isang komunidad or sa isang area is meron na talagang outbreak o madami na talaga yung kaso ng dengue, no? Doon talaga kailangan na mag-fogging kasi yun nga, hindi lang sa pamamahay natin, baka sa ibang bahay, no? So community fogging kasi yan siya para lahat ng area na ano na pwedeng pamahayan ng dengue sa ating komunidad is mapuksa or mapatay po, no? Yun po yung isa sa mga control and prevention program po ng Department of Health, no? Once na meron po talagang outbreak, no? Pag mataas na yung kaso ng dengue. Riban sa hindi effective kapag hindi naman mataas ang dengue, nakakaano rin sa resources ng public resources yung indiscriminate fogging. So mga audience, maraming salamat po. Meron pa po ba mga karagdagang tanong kay Dr. Mejia po with regards sa concern sa dengue? So I think po Doctor, naliwanagan naman po yung ating audience. So Doc, I think po, ano po yung inyong mga parang key points na maibibigay sa ating audience bago tayo magwakas sa ating play forum with regards sa pag-usapan natin Doc na dengue. Meron po ba kayong maiiwan Doc na message po? Yun nga yung sinasabi ko, ah yung ang pagiging malinis sa ating pamamahay, no? Yun talaga yung number one na management para mapuksa talaga, no? Kailangan talaga tayo mag-umpisa sa bahay natin, no? Alisin yung mga areas na pwedeng pamahayan ng lamok, no? At saka at the same time, kung at least dito sa lay forum natin, nalaman natin na ang dengue is walang gamot sa dengue. Kailangan lang talaga na kailangan natin malaman kung ano yung mga sintomas, ano yung pwede natin gawin sa bahay kapag nagka-dengue yung isang pasyente at kung kailan tayo pupunta sa ospital para magpa-check up. So, yun lang naman. At saka at the same time, ano na lang po, another one, hydration, tapos prevention sa loob ng bahay, prevention sa mga anak po natin, every now and then, maging malinis lang po tayo sa ating pamilya, sa ating bahay, at sa ating komunidad po para maiwasan po natin yung dengue. Maraming salamat po, Doc Mark. Sa akin naman po, ang maiiwan ko, yung pag-control sa dengue po, hindi po nag-uumpisa sa hospital. Ito ay community effort. Kasi kahit na ayos yung inyong sa pamahay, pero yung sa community, rampant yung pwedeng pamugaran ng mga lamok na carrier ng dengue. So, matatalo at matatalo pa rin yung ating management. So, yun po, sundan natin yung mga strategiya, yung takpan, yung mga tubig na pwedeng pamuhayan ng mga kitikiti, yung mga stagnant water, bawal sa mga bastion ng bote, yung mga gulong. So better po na i-drain po yung mga ito at itago. Saka yun po yung pagsusuot din po ng mga mahabang damit, paglalagay ng mga repellent para hindi tayo kagatid ng lamok. Ganun din po yung paglalagay din po ng mga screen, proper screening. Yung mga kulambo, no? Kulambo, especially para hindi tayo makagat ng mga lamok na. So, yun lang naman po yung sa part ko po. So, with that po, maraming salamat po sa Kaparati Committee sa pagpapaunlak niyo po sa amin na makapagbigay po ng isang karagdagang health information. Thank you po. Thank you po, Dr. Bañero. Thank you din Thank you po, po, Ma'am Josie. Thank you. Salamat sa inyong dalawa. Dr. Marks.
Dalawang Mark eh. So Dr. Marks, isang K and isang C. Maraming salamat at nabigyan nyo kami ng kaalaman, dagdag kaalaman tungkol diyan sa dengue, no? So actually tuwing umpisa ng rainy season, nakakatakot talaga eh. Parang isipin mo parati na maglalagay ka na ng mga repellents, ganyan, tapos parating patitingnan mo na yung pala hindi lang dapat sa bahay kundi yung community. So yun yung problema natin, Doc. Paano yung ibang mga kasama natin sa kalye, no? At hindi rin maiiwasan na nakakalimutan nilang ayusin ang kanilang kapaligiran. Yun ang isa nating nakakatakot rin na sitwasyon. Lalo na kapitbahay mo ay biglang sabihin, ano ka, doktor ka ba? Yun lang. Anyway, bigyan namin kayo ngayon ng Certificate of Appreciation dahil sa pagbigay nyo ng training tungkol sa dengue, no? Ang unang Certificate of Appreciation ay binibigay natin kay Dr. Mark Krister Tabares Mejia for conducting the talk on Kamusta ang Kalusugan with the topic of dengue, given this day of July 12, 2023 at DMG Mandaluyong, DMG Center, signed by Jomar Santos and myself. Ang pangalawa naman natin bibigay na Certificate of Appreciation ay sa ating moderator na si Dr. Mark Kenneth Cabanero for moderating the session on Kamusta ang Kalusugan for the topic of dengue, given this day of 12 of July at our office in Mandaluyong, signed by Jomar Santos and myself. Maraming salamat again sa inyong dalawa at maraming salamat sa ating mga Iskaparate community members na nandito ngayon. Patuloy po nyo kaming tangkilikin sa mga ibibigay pa namin mga training tungkol sa kalusugan, tungkol sa negosyo, at tungkol sa personality development and wellness. Have a good day. Thank you po. Salamat po. Thank you doctors. Bago po tayo matapos, ay akin pong i-request na i-open po ang ating mga camera para po sa ating group shot. Yan po. In 5 po, i-request ko lang po sa iba para kompleto po tayo. And 5, 4, 3, 2, 1. Smile po. Second shot. 1, 2, 3. Smile. So, with that po, that's all po. Muli, maraming salamat po sa ating mga USD doctors, Ma'am Jo, sa ating mga Iskaparate members na walang sawang tumatangkilik sa ating mga training session, hatid ng Gabay Academy Iskaparate. So, maraming salamat po sa lahat. Bye. Thank you po. Thank you. Bye-bye po. Go. Salamat. Salamat. Thank you everyone. Hindi ako nakahabol sa picture. Okay lang. Bye. Bye, Sir Jess. Hey, Vicky. Thank you po. Nanay Luz. Hey, Marilu. Miss Ara, thank you po. Thank you, sir. Nanay Gemma, Nanay Remy. Salamat din, sir. Nanay Thank you Larnie. po. Thank you. Thank you po. Nanay Remy, Nanay Elvira. Sheila. Ate Mel. Bye po. Thank you po. Nanay Anita. Hello po. Bye-bye. Hey everyone.
did not let his, being deaf and mute. Ang Escaparate po, nalaman ko ngayon na siya po ay tumutulong na mabigyan ng market yung mga taong katulad namin na may mga produkto at hindi alam kung paano ibebenta ito. Number one, huwag kayong maniwala sa mga taong gusto kayo ibaba. Even if there is no sales after showcasing, do not despair because we are looking for some ways on how to help them. Sobrang nakakatuwa at ang dami kong natutunan. Ang alam lang natin na Escaparate is yung lagayan ng mga gamit and everything. So meron palang Escaparate in a form of online business. Ito yung paraan na naisip namin para ituloy yung passion. Mas lumakas po yung loob ko na magsimula po ulit ng paunti-unti. So, pwede pa tayong mag-improve, pwede pa tayong lumago, pwede pa talaga tayong makareach ng ating mga pangarap. Tandaan niyo po, kayo po ay mga taong pwede. Maraming salamat po talaga. At maraming salamat sa pagsali sa Escaparate. Maraming salamat Manila JCs, Surf Carp, Kabahagi, City Care.